So, eto na nga mga insan. Magandang araw sa ating lahat at welcome back dito sa ating channel. Ako po ang inyong reaction insan. Yan, mga insan, pag-usapan natin to dahil tinalakay yan sa Kongreso at sinabi ng isang kongresista na bakit tayo mag-i-impeach ng isang hinalal ng 32 million na katao. Hindi nga po, hindi po ba? Kasi parang ano yun sa akin din sa akin pananaw din parang kabastusan yun doon sa 32 million na mga Pilipinong bumoto at nagtiwala kay VP Sara Duterte na hanggang ngayon at patuloy pa rin naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Taliwas sa mga sinasabi ng mga kakampwet, kakampon, kakangkae, mga ululista na wala daw yung 32 million na yun. Kung wala yung 32 million na yun ni VP Sara Duterte, mas lalong wala yung 31 million ni Ngagba. Hindi ba mga insan? Di ba? Doon pa lang, alam naman natin kung sino talaga ang bumuhat kay BBM nakarang election. Di ba? Anong kumandidato sila Oo. Wala namang iba kundi si VP Sara Duterte. Siyempre yung mga ulupong na yan, dinay-dinay yan sila kahit alam nila yung katotohanan. Lalo na si Larry Gadon. Grabe yung makasamba niya kay BBM. Kaya nadidismar Kahit na mga insan, panoorin natin to. So, mag-i-impeach po tayo ng Vice President na binoto ng 32 million na tao na Pilipino dahil lang sa suspetsya. Yun. Kapag binasa po nyo lang pala itong nakalagay sa inaano nyo? Article 5 regarding Binabato nyo? unexplained wealth, Gusto nyo pang i-impeach? SALN violations, bank records, and financial forensics. Nakalagay lahat sila based on assumptions in preliminary documentary leads. Tama. Solid proof. It keeps saying that a forensic review will uncover unexplained assets, but as of now, wala naman napakita yung complaint. Wala man lang attachments na kahit ano to prove itong sinasabi na unexplained wealth. Tama. First, the complaint talks about supposed discrepancies in the SALNs, but differences in reporting do not automatically mean someone was dishonest. Hindi po ako abogado, but I'm an economist. Bago po ako naging congressman, alam naman po natin na property values change. Alam niya kung makataas yung ano niya. Or sold at different times. To immediately label this as pattern of concealment without clear proof of intent is unfair and speculative at best, Madam Chair. Second, kailangan daw po ng forensic financial review to reconcile declared income and assets sa SALN. Identify unexplained inflows or transfers and trace the disposition of public funds alleged to have been diverted. Hindi ba dapat po trabaho ito ng complainant na mapakita ng ebidensya Tama. sa reklamo niya para maging sufficient in substance? Tama. Salute sa'yo Kong, galing mo. The complaint points to large cash disbursements from confidential funds and say these correlate with certain financial movements. But yung mismong complaint admits in paragraph 237 that correlation is not conclusive. Suspicion based only on timing does not prove personal gain. So, mag-i-impeach po tayo ng Vice President na binoto ng 32 million na tao na Pilipino dahil lang sa suspetsya. Third, the mention of intermediaries, third-party accounts, corporations, or relatives is likewise made to sound suspicious. But many lawful transactions are done through representatives or business entities. These arrangements are common and legal. Dapat man lang may katibayan o pruweba na ginagamit ang mga ito para sa mga illegal na gawain. Tama. Wala naman pinakita na kahit anong dokumento sa complaint. Yung palabas ng dokumento na Alam nagpapatunay. natin, Madam Chair, na ang bank secrecy is not absolute, pero hindi natin ito dapat ma-set aside based on unverified claims. Investigation should be based on real and credible evidence, not on fishing expeditions in the hope of finding something. Most importantly,
Ang impeachment ay isang seryosong constitutional process. Kaya dapat it should not be based on guesses or on what someone thinks might be discovered later. The burden is on the accusers to prove actual unexplained wealth. The Vice President should not be expected to disprove mere suspicions. At the end of the day, Madam Chair, Article 5 is asking people to assume guilt based on what might be found later, not on what has clearly been proven now. Allegations and suspicions are not the same as evidence. Thank you, Tama. Madam Chair. Kaiba yun. Next is the Honorable Galing naman nun, mga insan. Diba? Ganda naman ng punto na yun. Wala namang malinaw na ebidensya. Suspetsya lang naman sila. Ninakaw ni VP Sara Duterte yan. Hindi tama yung paggastos niyan. Pinaliwanag na lahat yan eh. Maski yung 11 days na paggastos di umano ng pondo. Pinaliwanag na rin yun. Sinabing hinabol yung calendar date kung kailan ni-release yung pera. 11 days lang yun, to be exact, na kailangan niyang maubos yung pera na yun. Kung hindi, ibabalik ulit yan doon sa treasury. So, kaya yun, nagamit ng 11 days yung pera na yun. At nagamit naman yun ng tama dahil nga, na-liquidate nila ng maayos yun. Inaudit naman ng COA yun. At sinabi ng COA na gastos nila ng tama yun. Wala silang nakitang anomalya o paglabag doon. Pero hindi pa rin nila pinaniwalaan yun, mga insan. Tapos eto naman ngayon yung pinagagawa nila dahil hindi sila makalusot doon sa confidential fund na yung Mary Grace Piatos na yan. Dahil may sagot talaga lagi dyan yung kampo ni VP Sara Duterte. Dumako sila dito sa SALN. Na kung tutuusin itong SALN na itong mga insan, mas malaki pa nga yung SALN ng mga ibang politiko kumpara kay VP Sara Duterte. From 16 years daw na pera ni VP Sara, lumaki daw, ang laki daw ng itinaas, halos 1,000% daw, yun ang pagkakasabi ni Pisngi ay ni Redon. Pisngi talay. Ang tanong naman kasi dyan, wala ba trabaho si VP Sara Duterte? Wala ba silang negosyo? Yung mister niya wala ba trabaho? Tandaan natin, abogado yan, pareha sila mag-asawa. At may kliyente yan sila. Naging kliyente pa nga nila si Luistro, di ba? May utang pang 8 milyon, hindi pa nagbabayad. Ano na lang kung sinama pa yun sa SALN ni VP Sara Duterte? Kung nagbayad si Luistro, napakalaki na siguro ng pera. Ay, nako. Patunay lang yan, mga insan, na hindi talaga yun ang habol nila. Ang katotohanan dyan, ginagawa nila yan dahil gusto nilang hindi makatakbo si VP Sara Duterte sa pagkapangulo. Yun ang totoo dyan. Dahil takot na takot sila na mabisto yung mga pinagagawa nila. Yung mga makakaliwang grupo, yung Makabayan Black, takot din sila na mabuwag ng tuluyan ng kanilang hanay dahil nga nalilink na ano na sila ngayon, na identified na sila as terrorist, di ba? Tapos itong mga magna ngayon sa ating bayan, alam na rin kung sino-sino sila dahil mali-maleta yung nakuha nila na may kaugnayan naman doon sa pagpapadala kay former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague, Netherlands, dahil lumabas din doon sa sinabi ng 8 ex-marine na lumutang na ginamit yung pera na yon bigay kay Trillanes para doon sa mga investigador ng ICC. So, malinaw na mayroong sabwatang ginawa para maisakatuparan yung kanilang gustong gawin. At dahil nga mayroon pang natitirang matibay na panlaban ang mga Duterte at nung sa kampo ng mga Duterte, itong si VP Sara Duterte, eto yung gagawin nila. Kailangan nilang i-impeach si VP Sara Duterte para sila na mismo ang maglalaban sa susunod. Ano nga naman ang panama ng grupo ni BBM sa grupo ng mga Pinklawan na suportado ng mga makakaliwang grupo? 'Di ba? Babalik sa kanila yung trono at patuloy na mamamayagpag, patuloy na maghihirap ang mamamayan. So, tayo mga marilitang manggagawa ang tuluyan na magdudusa dyan.
So kailangan nating maging maingat sa pagpili sa susunod na eleksyon. Mag-isip-isip tayong mabuti kung karapat-dapat ba yung mga politiko na yan na pagkatiwalaan. Basta ako mga insan, isa lang masasabi ko, ang magiging presidente ko sa 2028, si VP Sara Duterte. Naninindigan ako dyan. So maraming salamat sa inyong panonood mga insan. Ingat po kayo palagi. Paalam po.